A lot of gossip, a lot of allegations have been made, especially by people like Attorney Cristina Conti, that the supporters of former President Duterte are threatening witnesses or trolling judges. That is simply not true. Pawang chismis at aligasyon. Ganito inilarawan ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang mga paratak na umano'y ginagawa ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Base sa mga akusasyon, nananakot umano ang mga taga-suporta ni FPRRD ng mga saksi at nanggugulo sa mga hukom. Kaya't binigyang diin ni Attorney Kaufman na wala itong katotohanan at mabuti na lang na respetuhin ang judicial process ng naturang kaso. Samantala, matapos namang pagbigyan ng Department of Justice o DOJ ang hiling ng International Criminal Court na proteksyon para sa mga testigo sa war on drugs, sinabi ni Kaufman na ito ay isang bagay na kanyang iimbestigahan. Ngunit aniya, handa ang defense team ni FPRRD sa mga testigong haharap sa korte. Sponsoring witnesses to cooperate or encouraging witnesses to cooperate, I don't know. We'll investigate that matter, and if it's true, then they will be cross-examined, those witnesses, in court, and these allegations will be put to them. Bukod dito, wala rin umano siyang dahilan upang kwestiyonin ang integridad ng mga hukom ng ICC at naniniwala siyang ginagampanan ng mga ito ang kanilang tungkulin. I'm not going to impugn the impartiality or the partiality of the International Criminal Court. As far as I'm concerned, the judges are doing their job as they're expected to do, given their mandate under the Rome Statute. I have no reason whatsoever to doubt their integrity. Giit din ni Attorney Kaufman na maaaring magsilbing host country ang mga bansang hindi miyembro ng ICC, kabilang na ang Pilipinas, basta't may sapat na kasunduan. Even non-state parties can host persons who are on interim release from the International Criminal Court, should the court approve it. Obviously, we would want President Duterte to go back to the Philippines. But if I'm not mistaken, the government has already stated point blank that it's not prepared to receive him. Positibo naman ang kampo ni dating Pangulong Duterte na agad maglalabas ng pasya ang ICC sa request na interim release, lalo na at may edad at mga isyu sa kalusugan ang dating Pangulo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.